Meron palang nangyari sa amin na hindi inaasahan. Pauwi na nga kami, biglang nag-overheat itong sasakyan ni Noknok paputok. Sobrang dilim na nga, sobrang gabi na. Itong daan ng construction site na pinagtirikan namin. Buti na nga lang at meron security guard dito na binabantayan kami. Sobrang tagal nga namin nakatirik dito. Ilang oras na lang maghahating gabi na. Medyo nakakabahala pa dahil baka umulan. Kinokontak na nga namin lahat kung sila pwedeng kontakin para sana makahingi ng tulong. Kaya lang halos lahat na kinokontak namin tulog na. Mukhang himala na lang siguro ang kailangan namin para umandar tong sasakyan. Dito na lang matulog at kinabukasan na humingi ng tulong. Sobrang saya pa nga namin nung umaga kasi gamit tong sasakyan pumunta kaming SM para samahan bumili ng iPhone si Boy Ubo. Sobrang saya nga namin para sa kanya eh. Dahil sinamahan namin siya, nilibre niya kami ng Jollibee. Imbis na iuwi namin to, baka pagsalu-saluhan na lang namin to. Mukhang sa loob na lang kami ng sasakyan matutulog. Hindi na nga lang, meron kami electric fan na di solar. Umaga pa lang, inaitapat na namin to sa araw. Kaya naman ngayong gabi, pwede namin to magamit para hindi kami lamukin. O diba, kita nyo yan, ang galing, walang salapakan niya pero naandar. Hindi ko nga na-expect na mapapakinabangan namin to. Sabi nga eh, hindi biro, sobrang lakas din pala ng hangin niya. Laking tulong to para hindi kami lamukin. Dahil nga nakatigil kami sa isang construction site. Bigla na lang kami nagigising dahil may mga dumadaang sasakyan dito. Bigla na lang kami nagugulat. Mga ilang oras na rin naman nakapahinga itong sasakyan. Sabi ng Noknok, nasusubukan daw niya ulit paandarin. Medyo madilim na rin kasi dito sa pwesto namin. Buti naman umandar. Gaharap na kami ng pwesto kung saan mayroong poste ng ilaw. At sa bakas bago pa ulit tumigil o tumirik, o bago pa masira ng tuluyan itong sasakyan niya, maabot naman kami sa mga pwesto na mayroong ilaw. Andito lang naman kami sa bayan namin nakabuyaw. Kahit papano hindi naman kami natatakot. At sobrang liwanag na dito at may mga dumadaan rin naman mga sasakyan. Kapag kasi minsan nag-overheat itong sasakyan niya, ang ginagawa niya ay binubuhusan lang niya ng tubig yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero minsan kasi pag nabuhusan ng tubig yan, nagiging okay na. Ay, syempre medyo nakakalungkot lang. Dahil nasira ang sasakyan ni Noknok paputok. Sinusubukan nga pala niya ulit tumawag kung sino pwedeng tumulong. Pero lahat ng tinawagan niya ay puro ring lang. Nalulungkot tuloy ang tito ko na si Boy Ubo. May mga dumadaan din naman sasakyan dito, pero nahihiya naman kami pumara at humingi ng tulong. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa wakas, kahit sobrang late na ng gabi, meron na kami na contact at hingian ng tulong. Sakto pa na isang mekaniko ang na-contact ni Noknok paputok. Mga 30 minutes daw ay parating na siya dito, kaya hihintayin na namin. Anong oras na rin kasi to, bukod sa antok na may pagod na rin kami. Mga ilang minuto pa nga lang nakakalipas nang lalambot na kami. Gustuhin ko man matulog sa loob ng sasakyan, hindi ko naman yung kayang gawin. Syempre gusto kong damayan si Noknok paputok. Syempre dapat sama-sama kami para mawala ang antok namin. Nilibang na lang namin ang mga sarili namin dahil malapit lang naman kami sa Talahiban. Sinubukan nga pala namin maghanap dito ng gagamba kasi ganito din yung halaman na nakikita namin sa bukid. Lahat nga pala ng mga dahon na nakatiklop ay binubuksan namin. Kadalasan kasi kapag nakatiklop may nakatarang gagamba, pero mukhang nakaramdam yata yung mga gagamba o talagang wala lang kasi wala naman yung mga dahon. Kaya ayun ang ending, sumuko na kami, wala kami nakuha kahit isang pirasong gagamba. Sobrang saya nga, napakembot na dito sa Boy Skincare. Dumating na kasi yung gagawa ng kotse. Grabe, bigla na nga lang ako na-relieve. Wow, relieve English yarn. Basta ibig sabihin biglang gumanda pakiramdam ko. Ito nga at sinetik na nga niya kung ano yung sira ng sasakyan. Syempre hindi ko naman pwede sabihin na konting kalikot lang ayos na. Pero ang totoo, ayos na talaga agad. Ganun lang kadali. Mukha lang madali pero syempre ang binabayaran natin sa kanila ay yung knowledge, talent at effort talaga yung binabayaran natin. Kaya mahanga-hanga talaga ako sa mga mekaniko. Ang gagaling nyo. At eto na nga, naayos na yung sasakyan. Sobrang pagod ko na, meron pa nga pala kaming ginawa. Di pa kami totally nakauwi ng mga oras na to. Dumaan muna ulit kami ng 7-Eleven para maglagay ng tubig sa sasakyan ni Noknok paputok. Hindi ko na yung na-videohan dahil sobrang pagod ko, sobrang antok ko na. Ang basta nakauwi na kami. At sobrang salamat. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!